Sus Mariusip, ganito ba sumuntok si Baste? Parang bading. Diba? Eto ba yung kaya pala kaya pala natakot. Eto ba yung papalag kay General Torre? Ganito umakting, ganito umaksyon, ganito sumuntok. Parang baka pati lamok hindi makapatay. Baka pati lamok hindi mo mapatay. Ito, kung ganito yung makakalaban po ni General Torre, sigurado, tulog to. Ang laki ng katawan, walang silbi. Promise. Wala pong silbi, walang kwenta. Ampaw ba? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo dati. Ampaw po yung katawan ni Baste. Puro lang forma, puro lang tato. Para saan yung tato? So anyway, magbibigay po tayo ngayon ng reaksyon patungkol dito kay Baste Duterte, no? Oo, tingnan natin bakit ito nagpunta sa Singapore. Actually, yung ring po nakahanda na. Okay na. At si General Torre ay nakarating na po, no? Oo, kasi na-set up na po yung ring. Si Baste na lang po yung kulang. Pwede na rin pong pumunta doon sila J. Guevara kasi kung hindi naman darating si Baste, pwede silang pumalit. Maraming kakasa. Antay natin si J. Guevara, mga pre, tingnan natin kung ito'y magpapakita. Puro lang salita. Oy, mga bayaderos, pagkukutusan ko kayo dun, Magpakita kayo, mga bayaderos, pagkukutusan ko kayo dun. Ewan ko lang, baka puro lang kayo salita, si Dada, si Bayad Bay, itong Manyakis na to, si Bayad Bay, si Manyakis din, J. Guevara, ganun din. Lahat naman ng bayaderos, Manyakis po, magpakita kayo dun, mga kulangot kayo, So, ito po yung ating bibigyan na reaction ngayon. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, ayan, kung bago ko pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan, salamat po sa inyong suporta. May TikTok po tayo, may Facebook page po tayo. Ayan, sana po inyong suportahan, mga pre. Okay, at proceed na po tayo dito sa ating bibigyan ng reaction ngayon. Okay? Ito po, no? Pakinggan po natin yung sinabi ni Katunying dito. Oo. May isa pa pala, mga pre, hanapin ko lang. Dito ako natawa, 'di ba? Oo, itong si itong si Libayan, mga pre. Dismayado po. Dismayado dito kay yung kanyang idol na si Baste. Bakit daw kasi ito bakit daw ito tumakbo sa laban, 'di ba? Nambabakla daw ba ito si Baste? Meron po tayong video na ipapakita, no? Yung komento po ng isang talunan na attorney, no? Bigyan po natin ng reaction. Okay, para mas maganda po. Ayan. Okay. Ito po, bigyan po natin ito ng reaction. Unahin po pala natin ito, yung kay Libayan, mga pre. Yung kanyang pagiging, kumbaga, nainis po siya sa kanyang iniidolo o sinusuportahan. Di ba? Pikon. Napikon siya or nabwisit siya kaya Baste. Bakit daw ganun? Maghahamon-hamon, hindi naman kayang panindigan yung kanyang hamon. So, panoorin po muna natin. Ito muna yung unahin natin. Tapang-tapang mo. Ikaw pa naghamon. Doon ako talagang nadismaya. Dismayado na. Marami nang dismayado. Nakuha mo kasi sila sa tato. Nakuha mo sila sa tato. Yung pala wala kang bilang. Yung ikaw yung naghamon tapos ikaw yung umatras. Yun. Ikaw naghamon. Ikaw umatras. Walang iba kundi si Barbie Dutae Bastos Dutae. Kasi wag ka maghahamon. Naatras ka lang. Tapos yung dahilan mo dito, naninindak lang walang kwenta.
Ano libayan? Ano ka na? Kumbaga natauhan ka na. Ha? Natauhan ka na ba, libayan? Na yung sinusuportahan, pinagluluko lang kayo. Winawalang hiya lang kayo. Ha? Puro lang angas. Bayot naman. Pag ako sana, ang dahilan ko, sasabihin ko, o sige, payag ako dyan, mag-practice tayo para maganda yung laban. Di ba? 1 month, 3 weeks, 2 weeks, practice tayo pareho. Dapat lang pala mag-practice si Basti. Pinakita ko naman sa inyo yung style niya sa pagbaboxing. Parang mangangalmot lang, parang Barbie. Di ba? Para maganda yung laban. Tapos, para iwas injury. Magandang dahilan yun eh. Hindi ka umaatras. Pero, humihingi ka ng pagkakataon para mag-practice, para maiwasan yung injury, walang mamatay. O baka kasi mamatay si Basti pag tinamaan ng mga suntok ni General Torre. No? Kawawa naman po. Alam naman natin na mahalaga yung buhay. Sana naman, no? Ganun yung ginawa ni Basti. Mag-practice man lang sana. 'Di ba? Hindi yung bigla na lang tatakbo at magdadahilan. Ha? Ano yan? Papuntang Singapore agad. Takas para ngayong araw na to yun yung boxing para sabihin wala ako diyan sa Pilipinas ha, nasa Singapore ako ngayon. Practice tayo para hindi mabigla yung katawan natin. Mas maintindihan ko pa yun. Pero yung dahilan niya dito, kadiri. Ikaw naghamon. Pagkatapos magbibigay ka ng kondisyon, tapos ang gagawa pa ng kondisyon yung hindi taong hinamon mo. Kadiri ka. Oy, kadiri ka daw, Basti. Grabe, totoo yun, nakakadiri po talaga. Kahit ako nandidiri. Oh my goodness. Tignan nyo. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Huwag ka mag-alala, Torre. Kasi mas tagal ko na talagang gustong makabugbog ng unggoy. Ang hindi ko maintindihan, bakit gusto mo makabugbog ng unggoy? May tao namang napapalag sa'yo. Bakit unggoy yung gusto mo? Yung unggoy, di lalaban yan. Diba? Yung tao pinalagan ka. Pero yung pinili mo, unggoy. Tsaka bawal yun. Bawal manakit ng hayop. Basti, mayor ka pa naman. Ha? May tao pumalag sa'yo. Pero yung papatulan mo, unggoy. Bakit? Wala naman yatang tao na matagal nang gustong makabugbog ng unggoy. Wala. Out of the blue. Paano mo naisip yun? Parang, ang pangarap mo sa buhay, makabugbog ng unggoy. Paano mo naisip yun? Yun nga no? Pangarap niya sa buhay makabugbog. Parang, ano na yata, may pagkasira na, no? Pag ganyan. Ano, libayan, natauhan ka na ba? Sa mga taong sinusuportahan mo na may mga tama sa utak? Yan kasi, makadutay ka kasi. Ayan, nagsisi na. Pabira naman. Anyway mga pre, ito, nag-static po tayo. Ayan, bigyan po natin ito ng reaction. Itong video na ito. Ito naman yung mga banat nila Katunying. Sayangan tato. Ano daw? Sayangan tato. Sayangan tato. Sayangan tato. Display lang pala. Ginagamit para sindakin ka, manindak. Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi niya, kung, sabi po ni Basti, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Di ba siya yung naghamon? Inalagan lang naman ni General Torre. Di ba? Siya naghamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Nabaliktad. Nabaliktad. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga meta-2 ito. Sayangan tato. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo kay Bastos Duterte. No? Wag naman ganoon, wag niyo namang pinapahiya. 'Di ba? Bakit niyo naman kasi pinapahiya?
Baka mabuisit yun sa inyo, sabihin, ano ba tong yung mga media ngayon, kumakampi na sa administrasyon. Ganun mga banat niyan O baka mamaya, isa kayo sa pag-initan yan, di ba? Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. Yan ang, ito, maging aral ito sa mga matatapang, sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang ka. Piliin mo, ha? Huwag manindak. Kasi hindi lahat. Tulad ito, kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Talaga. Pero mo nga, ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat. Ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Ano yun? Nanang ko po. Ay, nako. Wala man lang kinalaman. Sayang ang Ano yun? Para malihis lang yung usapan. Hair follicle test. Sino ba kasi yung naghamon? Ano ba kasi yung problema? Ikaw, Basti, yung naghamon. Bakit nakunik na yung hair follicle test? Anong connect? Bakit mo kinunik? Diba? Parang tanga lang yung inyong vice acting mayor dyan sa Davao na si Bastos Dutae. Diba? Wala na po sa katinuan. Anyway, ito, bigyan natin ito ng reaksyon, yung komento ni Bam tungkol dito sa kay Sara Duterte, no? Yung pagka-dismiss ng impeachment trial, no? Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. So, iyon dapat naman talaga ituloy. Pero bakit kasi na-dismiss? No? Makikita naman natin na si Digong, marami na po talagang naitanim dyan. Tingnan mo, kahit nakakulong si Digong, makapangyarihan pa rin. Kumbaga, binabypass pa rin po nila yung batas. O paano na po yung susunod na mga magnanakaw pa sa kaba ng bayan? Baka mahirapan ng mapanagot yan dahil may ganun ang proseso. Diba? Kayang baluktutin yung batas. Tingnan mo, nakaligtas yung di umano'y magnanakaw. Tama po ba yun? Mali, syempre, 'di ba? Para sa akin naman kailangan masunod yung batas, 'di ba? Pero kung ganyan lang naman, paano pa po magkakaroon ng tiwala ang mga Pilipino diyan sa Senado? Ha? Bakit po Senado? Sila po yung delay, dinidelay po nila . Ang may kasalanan po diyan, walang iba, si Chis Escudero po talaga. Huwag niyo pong kakalimutan ang pangalang Chis Escudero. Talagang yan po ang isa sa putang inang nagpapahirap dito sa ating bansa. Diba? Walain mo, pabagalin mo yung proseso ng impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Ay nako, kayo anong masasabi niyo mga pre? Ako'y may tiwala po ako dito kay Bam Aquino. No? Talagang tama lang talaga na matuloy. Anyway, eto na. Bigyan natin ng reaksyon itong kay Senator Risa Hontiveros. Basahin po natin. Statement of the SC ruling involving the impeachment trial of VP Sara Duterte. With all due respect, nakakadismaya itong biglaang pagtigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Bakit? Yung mga nandyan sa Korte Suprema, mga kaso ni Digong . Diba? So, dapat yung mga yan, masampahan ng kaso yung mga yan. Imbestigahan yung mga yan. Diba? Akalain mo, unanimous decision. Ay, sus Mariusip naman. Maliwanag naman na sinabi ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint ulit next year. Tamo? Next year, gagawa na naman ng dahilan yan. Hindi na naman pwede, ganun. Diba? Yan yung nakikita ko dyan. Maghanap ng butas yan. But we have many disturbing questions about the short-term and long-term consequences of this ruling. Isa sa ipinagtataka natin
kung paano na-violate ang 1-year bar rule. Ngayong iisa lang naman ang kaso ng iniakyat sa Senado. Ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of the Representatives, as the Supreme Court explained in the decision, the clear consideration behind the 1-year bar rule refers to the element of the time and not number of complaints, sabi ng Korte Suprema. Oo. The measure of protection afforded by the Constitution is that if the impeachment officer is made to undergo such ride, he or she should be made to traverse it just once. Bukod pa, nakakabahala na tila nagdagdag ng napakaraming requirements ang Korte Suprema. Hindi na dapat magtaka tayo dyan. May mga aso nga sa loob eh. Diba? Para simulan ang proseso ng impeachment, I can only hope that this new ruling will not adversely affect future efforts to hold our highest public officers accountable. Malinaw pa rin. Ayan malinaw pa rin ang saligang batas. Public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Lahat ng opisyal ng bayan ay pananagutin sa bawat Pilipino, and the constitutional right of the people to hold their highest officials accountable must always prevail. The people have every right to demand answers. Ipaglalaban namin ito. Mabuti naman po kasi nandyan po ang ating magaling at magiting na Senadora Risa Hontiveros, no, na talagang ilalaban niya po ito. 'Di ba? Kasi ang taong bayan po nag-aantay, pagkatagal-tagal nag-antay, tapos ngayon dismiss lang. 'Di ba? Oo, hindi po pwede 'yan. Paano na lang sa mga susunod na taon kung may mga opisyalis ng gobyerno na magnanakaw? Ganun-ganun na lang ba? Dismiss? Hindi po pwede 'yan para sa akin, mga pre. Para sa aming mga Pilipino. Kailangan, alam nyo, kahit anong mangyari sana, dapat matuloy ito. 'Di ba? Matuloy ito. Dapat walang makapigil. Kasi ang mga Pilipino, taong bayan, nag-aantay po ng impeachment na yan. Para makita po ng taong bayan yung mga ebidensya. Para sa akin po, dahil pinigilan ito, masasabi ko po, guilty itong si Sara Duterte. Bakit? Ayaw niyang sumalang sa impeachment trial. Ayaw niyang makita natin yung mga ebidensya. Ayaw niyang makita natin yung kanyang pananarampado sa pundo ng taong bayan. Ayaw niyang makita natin yung kanyang pagnanakaw. Yun lang. Yun lang yung nakikita ko dyan, mga pre. Ayaw niyang makita. Kasi dyan siya mabubutasan. So anyway, ito na mga pre, no? At bigyan na natin to ng reaksyon. Itong last topic natin, mga pre. Umaasa si PNP Chief General Nicolas Torre na sisipot sa kanilang boxing match si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Yan po yung boxing ring, ha? Ready na. May mga audience na. All set May mga upuan na para sa audience. para sa pinag-uusapan at inaabangang charity boxing match between PNP Chief Enforcer Nicolas Torre at the Rebel Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ayon sa PNP, handa na ang boxing ring. May mga nag-pledge na rin ng sponsorship para sa event na benepisyaryo ang mga apektado ng hagupit ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sabi ni PNP spokesperson Jean Pajardo, sa kabila ng paghahanda sa SONA sa Lunes at walang patid na monitoring sa mga binaha at trabaho, darating si Torre sa Rizal Memorial Coliseum sa darating sa Rizal Memorial Coliseum. At antayin natin, kayo mga bayaderos kayo. Antayin namin kayo, ha? Total yung inyong amo, hindi naman darating. Ikaw, Jiggy Barra, antayin namin kayo. Ha? Doon namin kayo pag-uumpug-umpugin. Antayin namin kayo, ha? Ngayon nga, sabi ko nga, baka dumating sila kasi matatapang po. Diba? Expected naman natin na si
bayot Dutae, hindi naman talaga darating. Yung bayot ng Davao, hindi man darating, di ba? O, so sana, etong si Jay Guevara at yung kanyang team na bayaderos dumating. Ha? Baka mamaya pang YouTube ka lang. Takot ka. Ha? Baka mamaya, puro ka lang dada dyan. O, mamaya magpakita kayo. Ha? Sana, magpakita kayo. Yun lang naman gusto ko lang kayong makita doon. Putangina, pagsisipain ko kayo sa mukha tuloy natin. Linggo ng umaga. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdo-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at kung wala naman siya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. Matatandaang si Baste ang unang naghamon ng suntukan kay Torre sa kanyang YouTube channel. Nang kumasa si Torre, naglatag naman ng kondisyon si Baste. Napapatulan niya ang match per a cause kung magpapa-hair follicle drug test si PBBM at ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Hanggang nitong Biyernes ay namataan si Baste sa Davao City International Airport. At nagtago na kasi, bading. Diba? Ang tingin ng mga Pilipino ngayon kay Basti Bading, bakit? Siya yung naghamon pero siya ang umatras. Like father, like son. At kumpirmadong nagpunta sa Singapore. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Torre na babalik ito para sa kanilang laban bilang main event. Nagkasa na rin ang undercard fight mula sa iba't ibang boxing team sa hanay ng pulisya. Inimbitahan din ng DSWD sa makakalap na donasyon para sa mga apektado ng kalamidad. Ngayong nakaset up na ang lahat, aabangan na lang kung sisipot si Baste. Para sa... Baste! Pakita ka na! Wag na ikaw takot. Pakita ka na, Baste, kasi inaabangan ka namin, ha? Kung hindi ka man magpakita, Baste, padala mo si Jay Guevara. Babalakan namin yan doon. Babalatan ka namin doon, Jay Guevara. Uuwi kang walang balat. Kung papalag ka sa loob ng ring. Sports lang naman yan. Putang ina mo ka. Bugbugin pa kita dyan, gusto mo, saksakan sa loob ng ring. Tig-isa tayong kutsilyo. Wala namang problema Tig-isa tayong kutsilyo. Saksakan tayo sa loob ng ring. Para mabilisan. Ang ina yan. Papatagalin pa ba yan? Diba? Kung gusto mo UFC, ayaw ko ng UFC. Tig-isa tayong kutsilyo. Tapos nakatali may tali tayo sa bawat isa para hindi tayo magpanlayo. Lumayo, no? Ayun, dikitan agad, bakbakan agad. Putang ina mo. Tirahin kita sa liig Anyway, yun lang. Antayin po natin yung bayaderos doon kung magpapakita. Baka mamaya puro lang hangin yan. Tingnan natin. So, maraming salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. Sa ating video, mga nag-share ng ating video. Maraming salamat po. Ayan, huwag kalimutang mag-like sa ating video ngayon, mag-share. Ayan, meron po tayong TikTok, may Facebook page po tayo. Salamat po sa mga nag-follow. At syempre, salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. Ingat po kayo lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po.